Hi! Welcome sa Pinoy Recap King. Ang recap natin ngayon ay ang anime na More Than a Married Couple, But Not Lovers. Ito ay isang mundo kung saan ang paaralan ay nagtatalaga ng mga kasintahan. Kinahati ng paaralan ang mga estudyante sa mga grupo, at hahayaan silang mamuhay bilang mag-asawa. Ang pangunahing bida na si Jiro Yakuon, ay lihim na nagustuhan si Shiori Kurazaka, na lumaki kasama niya, at gusto niyang makasama siya sa isang grupo. Gayunpaman, napilitan siyang makipagtambol kay Akari Watanabe, ang diyosa ng lahat ng lalaki. Gusto ni Akari ang sikat na gwapong lalaki, si Minami Tenji, at talagang hindi siya interesado sa hindi napapansing batang si Jiro. Madalas silang nagtatalo sa isa't isa, na nagiging sanhi ng patuloy na pagbabawas ng scoring machine sa kanilang mga puntos. Ayon sa mga alituntunin ng paaralan, kung makakakuha sila ng A-level, maaari nilang baguhin ang kanilang mga kapartner sa mga tao na A-level din. Sa tingin ni Akari, si Minami, na mahusay sa lahat ng paraan, ay maaaring makakuha ng A, kaya hiniling niya kay Jiro na makipagtulungan ng mabuti sa kanya upang maiwasan ang kanilang mga puntos na mabawasan. Upang idagdag muli ang kanilang mga nabawas na puntos, sinimulan niyang akitin si Jiro. Pero ilang taon nang single si Jiro, at first time niyang magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa isang babae, kaya nabigla siya kaya tumakas siya ng may dahilan para pumunta sa labas para bumili ng mga gamit. Mula sa malayo, nakita ni Jiro sina Shiori at Minami na magkasama, kaya nalaman niya na sila ay pinagsama. Bumalik sa bahay na inayos ng school, sobrang malungkot si Jiro. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Dumating ang matalik na kaibigan ni Jiro para yayain siyang pumunta sa Comic-Con. Bago siya umalis, sinabi ni Akari kay Jiro na kung gusto niyang makakuha ng mga puntos, kailangan niya itong halikan bago siya lumabas, tulad ng tunay na mag-asawa. Diretsyong hinahalikan ni Jiro ang kanyang mga lobby, dahilan para madagdagan ang kanilang mga marka. Isang araw, nang makita ni Jiro si Shiori na nakahawak sa braso ni Minami, hindi nagtagal ay nagalit na naman siya. Pagkatapos ng klase, umuulan sa labas, at si Jiro, na walang payong, ay nakulong sa gusali ng paaralan. Kaya lang, umupo si Shiori sa tabi ni Jiro at kinausap siya. Nalaman ni Jiro mula sa usapan na ang dahilan kung bakit hinawakan ni Shiori ang braso ni Minami ay natakot siya sa mga insekto. Habang kakabalik pa lamang ng kumpiyansa ni Jiro sa paliwanag ni Shiori, pumunta si Minami sa paaralan upang magpadala ng payong kay Shiori. Simula nang sunduin ni Minami si Shiori at umalis, nanlumo si Jiro. Sa gabi, gusto ni Akari na makakuha ng matataas na marka para mapalitan ang kanyang kapareha, at ganoon din ang iniisip ni Jiro, kaya nagkusa siyang subuan si Akari. Iniisip nila na ito ay pekeng mga aksyon lamang, ngunit kadalasan ay parang gusto nilang halikan ang isa't isa kapag kumikilos ng matalik. Isang gabi, nang siya ay nangangarap na mahalikan si Shiori, siya ay sinigawan ni Akari, dahil gusto niyang manood ng mga American zombie na pelikula kasama si Jiro para makakuha sila ng mas maraming puntos. Bumili pa si Akari ng pijama ng mag-couple para kay Jiro. Nang magpapalit na siya ng damit sa harap ni Jiro, namatay ang kuryente. Takot na takot si Akari kaya itinapon niya ang sarili sa yakap ni Jiro. Ang kanilang intimate touch ay nagpapanatili sa makina ng pagdaragdag ng kanilang mga marka. Hindi mapigilan ni Jiro na yakapin si Akari, pinupuri ang kanyang cuteness. Oras na para ilabas ng paaralan ang periodical report card. Sina Jiro at Akari ay nakakuha ng B para sa kanilang mahusay na pagganap kamakailan, habang sina Minami at Shiori ay nakakakuha lamang ng isang E, na nagpapabagabag kay Jiro. Masyadong maraming problema ang naging sanhi ng sakit ni Jiro, ngunit hindi nanatili si Akari sa bahay para alagaan siya. Sa sandaling ito, narinig ni Jiro ang pagtunog ng doorbell. Pagbukas niya ng pinto ay si Shiori ang dumating. Nakatulog ng matiwasay si Jiro sa pangangalaga ni Shiori. Parang gustong maihayag na ni Shiori ang kanyang nararamdaman. Sa totoo lang, noon pa man ay may gusto na si Shiori kay Jiro. Gusto niyang halikan ng palihim si Jiro habang natutulog ito. Ngunit sa huling sandali, itinigil niya ang ideya dahil sa kakulangan ng isang formal na relasyon. Sa gabi, umuwi si Akari at naliligo. Lumapit si Jiro sa pinto para magpasalamat dahil siya ang humiling kay Shiori na alagaan si Jiro. Ngunit ngayon ay hindi masaya si Akari. Kapag naiisip niyang tulungan si Jiro na ligawan si Shiori, hindi maipaliwanag na nakaramdam siya ng pagkairita. Mula sa gabing ito, nagsimulang gustong marinig ni Akari kung anong klaseng babae ang gusto ni Jiro. Nalaman ni Akari na gusto ni Jiro ang mga babaeng marunong gumawa ng bento, at kinabukasan ay nagsimula siyang gumawa ng bento, na nagbabalak na gumawa ng top level na bento para kay Minami. Pero bago yon, ibibigay niya lahat ng practicing bento niya kay Jiro. Pagkatapos, sa wakas ay handa na si Akari na ipadala ang kanyang pinakamahusay na bento kay Minami. Nang makitang nagugutom si Jiro, bigla niya itong pinakain. Sa pag-aakalang ibibigay ni Akari ang napakasarap na bento sa ibang lalaki, nagsimulang maging komplikado si Jiro. Pagkatapos, lumapit si Shiori sa pintuan para bigyan sila ng apple pie.
Habang nakikipag-chat, nalaman ni Akari na siya ay ganap na mali tungkol sa kagustuhan ni Minami sa pagkain. Si Jiro ay patuloy na pinupuri ang kanyang alindog para pasayahin si Akari, ngunit hindi sinasadyang ihayag kung ano nga ang iniisip niya na ang lahat ng mga lalaki sa paaralan ay gusto si Akari, at nais na magkaroon ng matalik na relasyon sa kanya bilang mag-asawa. Agad namang nagsisi si Jiro sa sinabi nito, ngunit itinulak siya ni Akari sa sofa at hinawakan ang mga kamay ni Jiro para habaran siya. Ngunit sa wakas ay huminto siya, dahil sa kanyang huling piraso ng katinoan. Na-misunderstand ni Akari na si Shiori lang ang gusto ni Jiro. Sa isang pilit ng ngiti, sinabihan niya ang bata na itigil ang pekeng relasyon ng mag-asawa. Simula noong araw na ito, mas naging hiwalay sina Jiro at Akari. Nang inanunsyo muli ng paaralan ang rangkang ng mag-asawa, bumagsak sila sa level E, habang sina Minami at Shiori ay na-promote sa level A. Pag-uwi ni Jiro sa gabi, nakita niya ang almusal na ginawa ni Akari, kaya sinubukan niyang lutasin ang hindi pagkakaunawaan sa kanya. Team na sinabi sa kanya ni Jiro na umaasa siyang maresolba ang kanilang hindi pagkakaunawaan at bumalik sa dati. Tuwang-tuwa si Akari kaya hindi niya sinasadyang sabihin na gusto niya si Jiro. Ngunit sa lalong madaling panahon sinubukan niyang itama ang sarili at ginagawa itong isang prank. Sa wakas ay pumayag si Akari na ipagpatuloy ang paglalaro ng isang mag-asawa kasama si Jiro, na nagpapagaan sa kanya. Si Akari ay nakikipag-usap sa kanyang mga kaklase tungkol sa mga chismis na may kaugnayan sa internship ng pagpapanggap na mag-asawa. Palihim na pinagmamasdan ni Jiro si Akari. Sa sandaling ito, inaakit ni Minami ang atensyon ng lahat. Ang dalawang babae na nagustuhan ni Jiro ay sobrang close kay Minami kaya medyo nadismaya si Jiro. Samantala, ang mga kaibigan ni Akari ay naglabas ng chismis na si Minami ay masaya sa kanyang peking asawa na si Shiori, at walang balak na palitan ang kanyang kapareha. Ngunit hindi nakakaramdam ng pagkabigo si Akari, dahil ang pagmamahal niya kay Minami ay parang halos na agaw na ni Jiro. Pagkatapos ng klase, nakatagpo ni Akari si Minami. Sa sobrang excited niya ay hindi niya sinasadyang nataman ang stand. Nang ang kahon sa itaas ay malapit nang mahulog sa kanya, si Minami ay nagmamadaling iligtas siya, at napunta sila sa isang napaka-intimate na poster. Pakiramdam ni Akari ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Minami na maayos na ang pakikitungo niya kay Shiori, biglang umiyak si Akari. Habang humahakbang si Minami para aliwin siya, nakita sila ng kaibigan ni Jiro. Sa kanyang pananaw, mukhang naghahalikan sina Akari at Minami. Samantala, tinanong ni Jiro si Shiori kung sila ni Minami ay magiging mag-asawa magpakailanman. Kahit na gusto nila ang isa't isa, hindi pa rin nila ito ipinapahayag ng malinaw sa usapan. Nang malapit ng anyayahan ni Jiro si Shiori na maging partner niya sa hinaharap, tumakbo ang matalik na kaibigan ni Jiro. Kaagad pagkatapos, nagpakita din sina Minami at Akari. Nag-ambala ng mga tao na ito, nabigo si Jiro na ihayag ang kanyang nararamdaman kay Shiori. Sa susunod na klase, narinig ni Jiro na nag-leave si Akari dahil sa pagkakasakit. Noon lang, sinabihan siya ng kaibigan niya na pagkatapos ng PE class, nakita niya sina Minami at Akari na naghahalikan. Pag-uwi ni Jiro pagkatapos ng klase, nakita niya si Akari na nakahiga sa couch at nilalaro ang phone niya. Binati niya si Akari, na agad na naramdaman na si Jiro ay nagseselos. Natawa siya at ipinaliwanag na tinutulungan lang siya ni Minami na alisin ang alikabok sa kanyang mga mata. Si Akari ay tumatawa ngunit nahuhulog ang mga luha sa kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang kanyang sarili na nagiging mas palayo ng palayo kay Minami. Nang makita ito, niyakap ni Jiro si Akari para i-comfort ito. Sa gabi, sinabi ni Akari na napagkakamalan siya ng iba bilang isang napaka-open na babae. Actually, napaka-conservative niya. Ang halik niya noon kay Jiro ay ang unang halik niya. Nang malaman ito, masaya ang nararamdaman ni Jiro nang walang dahilan. Isang araw, nang naka-duty si Jiro sa school, nakasalubong niya ang crush niyang si Shiori at masaya silang nag-uusap. Gayunpaman, nakita ito ni Akari. Siya ay labis na malungkot, ngunit hindi niya iniistorbo ang mga ito. Sa gabi, habang nakikipag-usap si Akari kay Jiro, hindi niya sinasadyang sabihin na gusto niya ito. Paliwanag ng dalaga, casual lang siyang nagsasalita. Pareho siyang umaasa at natatakot, na ang iniisip niya ay ma-detect ni Jiro. Mamaya, inanunsyo ng guro na ang paaralan ay magdaraos ng pagsusulit sa lalong madaling panahon, at ang mga mag-aaral na bumagsak sa pagsusulit ay makakatanggap ng mataas na intensidad na pagtuturo. Pagkatapos ng klase, nagtanong si Jiro tungkol sa mga grado ni Akari. Gayunpaman, mas malala pa ang grades ni Akari kaysa kay Jiro. Kaya't hiniling niya kay Akari na huwag lumabas, ngunit manatili sa bahay kasama niya araw-araw upang mapunan ang mga hindi nakuhang aralin. Sa tulong ni Jiro ngayong gabi, napakahusay ng trabaho ni Akari. Nalaman ni Jiro na si Akari ang tipo ng babae na umuunlad kapag pinupuri siya, kaya pinupuri niya ito bilang isang henyo. Ito ay nagpapasaya kay Akari. Napansin niyang medyo pagod si Jiro dahil naging abala ito sa pag-improve ng grades nila, kaya balak niyang lokohin si Jiro para tulungan itong mag-relax.
Magkadikit sina Akari at Jiro. Sa wakas ay nawala ng kontrol ang batang lalaki at hinawakan si Akari sa ilalim niya, na naging sanhi ng pagkataranta ni Akari. Sinasabi niya kay Jiro na nagbibiro lang siya. Sa kritikal na sandali, ang nosebleed ni Jiro ay gumising sa kanyang katinoan. Mabilis na ipinaliwanag ni Akari na gusto lang niyang tulungan si Jiro na makapag-relax. Sa hindi inaasahang pagsasama-samang ito, ang pinakamagandang mag-aaral na babae ay naging ganap na nahuhumaling sa ordinaryo, mahiyain, at malaswang batang si Jiro. Kamakailan, mas pahusay ng pahusay ang pakikitungo ni Akari kay Jiro, maging iniimbitahan din siyang kumain ng tsokolate ng magkasama. Pero hindi na-realize ni Jiro na may gusto sa kanya si Akari, nag-search pa sa online ng mga dahilan kung bakit malaki ang pinagbago ng dalaga. Tila hindi maikukumpara ang kanyang alindog sa dalagang si Mei, na umaakit sa maraming babae dahil sa kanyang pagiging boyish. Matapos tanggihan ang pag-amin ng dalaga, inaliw siya ni Mei. Nang makita ito sa pagdaan, pakiramdam ni Jiro ay mas mababa siya sa kanya sa pag-ibig. Pagkatapos ng klase, mag-isang nakahiga si Jiro sa ilalim ng tulay imbes na umuwi kaagad, iniisip ang dahilan kung bakit nagbago si Akari, hanggang sa sumapit ang takip siling. Pag-uwi niya, nagpasya siyang maligo muna. Ngunit nang magubad na siya ng pantalon, biglang pumasok si Akari para sabihin sa kanya ang magandang balita na ikawalo sila sa klase sa midterm exam. Excited na niyakap niya si Jiro. Nang matapos si Jiro na maligo, dahan-dahan siyang tinulungan ni Akari na patuyuan ang kanyang buhok, kung saan nalaman ni Jiro na kung tatawagan niya si Akari sa pangalan lang niya, mahihiya siya at hindi maglalakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Samantala, natatanggap din ni Mei ang midterm exam rankings, at agad na pinapunta ang kanyang matalik na kaibigan na si Shiori sa football field, na nagpapaalala kay Shiori na dapat siyang magkusa, kung hindi, makukuha ni Akari si Jiro. Noon lang, natamaan ng football si Shiori at nawala ng malay. Sinabi agad ni Mei kay Jiro ang tungkol dito. Pagdating ni Jiro sa healthcare room, nakakita siya ng tubig at isang sandwich sa mesa at napagtanto na binisita na ni Minami si Shiori bago siya, na nagparamdam sa kanya ng kaunting inis na siya ay mas mabagal kaysa sa lahat ng kanyang ginagawa. Nang nag-uusap sila, pareho silang hindi makapag-concentrate. Iniisip ni Jiro na si Shiori ay naaakit sa mahusay na batang si Minami, at si Shiori ay nag-aalala na si Jiro ay maaga ng magandang babae na si Akari. Sa makipot na espasyo, biglang nagdesisyon si Shiori na kanina lang ay depressed na hilingin kay Jiro na tulungan siya sa pagpraktis ng paghalik. Ngunit sa lalong madaling panahon sinabi niya na maaari niyang tanggihan kung sa tingin niya ito ay masyadong nakakahiya, habang ang kanyang mga kamay ay kumakaway. Gayunpaman, hindi alam ni Jiro kung paano tanggihan ang mga babae, lalo na ang mga babaeng gusto niya. Akmang hahalikan na siya ni Jiro ay tinulak siya ni Shiori. Sa sandaling ito, lumalaktaw ang kaibigan ni Akari sa mga klase at pumupunta sa healthcare room upang umidlip. Pero hindi nagtagal ay umalis na rin siya, dahil na misunderstood niya na may nakikipagrelasyon dito. Sa takot, hindi sinasadyang hinalikan ni Jiro si Shiori, na nagpahiya sa kanilang dalawa, at mabilis itong umalis na may dahilan. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng kaibigan ni Akari ang tungkol sa pangyayaring ito, at pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jiro na nagsasabi na binisita niya si Shiori sa healthcare room ngayon, kaya na-misunderstand niya ito. Sa gabi, hindi umuwi si Akari at tulala siya sa cafe, maging hindi niya napansin na dito rin nagtatrabaho si Minami. Pagkatapos ng matamis na inumin, sa wakas ay naging mas masaya siya. Nagpasya siyang umuwi at kausapin si Jiro, iniisip kung may nangyari ba talaga kay Jiro at sa kanyang first love. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Jiro na natutulog sa sofa, at pagkatapos ay nagsimulang alisin ang mga gusot na damit sa paligid ni Jiro. Pagkaraan ng mahabang panahon ng pag-iingay ni Akari, hindi pa rin nagigising si Jiro. Kaya hinubad niya ang damit niya at niyakap si Jiro. Pagkatapos noon, sinimulan niyang sisihin si Jiro sa pag-abandona sa kanya para lang kumpletuhin ang transformation niya sa isang tunay na lalaki. Dahil ayaw niyang matalo kay Shiori, natulog siya sa tabi ni Jiro sa isang matalik na posisyon sa buong gabi. Nang magising si Jiro, laking gulat niya nang makitang masyadong kaunti ang suot ni Akari at pagkatapos ay ginising siya. Galit, sinimulan niyang asarin si Jiro, maling sinasabi na kinuha ni Jiro ang first time niya kagabi, na labis na nakakagilty kay Jiro. Hindi niya inaasahan na mawawala ang kanyang first time habang lasing. Nang marinig ito, napagtanto ni Akari na na-misunderstand niya si Jiro, at hindi sila nag-iibigan ni Shiori sa healthcare room. Kaya inamin niya na binibiro lang niya si Jiro. Kaya lang, bigla niyang tinakpan ang tenga ni Jiro, at sinabi ang totoong nasa isip niya. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Akari na ibigay ang first time niya sa lalaking kaharap niya. Pero matamlay si Jiro na hindi pa rin niya nakukuha ang nararamdaman ni Akari. Pagkatapos, hiniling ng mga kaibigan ni Akari na mabilis siyang pumili sa pagitan ni Jiro at Minami, o isuko silang dalawa. Ngunit hindi maibigay ni Akari ang kanyang sagot sa maikling panahon. Sa huli, may magandang ideya ang mga kaibigan niya.
Nakipag-appointment sila kay Minami sa araw ng fireworks festival, at gusto rin ni Akari na samantalahin ang pagkakataong ito para patatagin ang relasyon nila nito, para hindi maapektuhan sina Jiro at Shiori. Ngunit hindi alam ni Jiro ang tungkol dito, kaya habang tinutulungan si Akari na magsuot ng yukata para sa festival ng paputok, lihim siyang nagseselos sa kanyang puso. Sa gabi, sinasamahan ni Akari ang kanyang mga kaibigan sa isang matamlay na mood kahit na malapit na niyang i-date ang kanyang paboritong lalaki, at hindi niya maiwasang isipin ang ordinaryong batang lalaki na si Jiro. Noon lang, ang mga lalaki na tumulong sa mga batang babae na makipag-date kasama si Minami, ay sinabi na si Minami ay tinawag na magtrabaho ng biglaan at hindi makakarating. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Akari. Ngunit agad siyang nanlumo nang makita niya sina Minami at Shiori na magkasamang naglalakad. Ito ay lumalabas na si Minami ay talagang magtatrabaho, at siya ay nakasalubong ni Shiori na bibili ng isang bagay sa kanyang paglalakbay. Ngunit hindi ito alam ni Akari at umiiyak na tinawagan si Jiro. Nang tinanong siya ni Jiro kung ano ang nangyari, hindi niya ito sinasabi sa kanya. Pagkatapos noon, nagmamadaling lumabas si Jiro para hanapin siya, at nakita niya siyang nakaupo sa may pintuan na umiiyak. Nang kino-comfort siya ni Jiro, hindi niya mapigil ang ihagis ang sarili sa mga bisig ni Jiro at umiyak ng malakas. Matapos ang mahabang pag-iyak, tuluyang kumalma si Akari. Maya-maya ay nanunood sila ni Jiro ng fireworks sa balcony. Sinadya ni Akari na humanap ng pagkakataon para hawakan ang kamay ni Jiro, napahawak ito sa kanya, ngunit hindi pa rin niya maamin ang nararamdaman niya para kay Jiro. Makalipas ang ilang araw, muling inanunsyo ng paaralan ang rangkang ng mga mag-couple. Sa pagkakataong ito, ika-13 ang ranggo ni Akari at Jiro. Ngayon si Jiro ay hindi gaanong nag-aalala tungkol sa ranggo tulad ng siya sa simula. Madalas niyang naaalala na umiyak si Akari noon kahit naliligo siya. Sa sandaling iyon, si Akari ay nagmamadaling pumasok sa banyo dahil siya ay natatakot sa isang gagamba. Pinaalalahanan ni Jiro si Akari na wala siyang suot na damit ngayon, ngunit hinihila pa rin ni Akari palabas para mahuli ang gagamba. Sa pagmamakaawa ni Jiro, pinayagan siya ni Akari na magsuot muna ng ilang damit, ngunit matagal nang nawala ang maliit na gagamba. Pero natatakot si Akari na anumang oras ay lalabas ang gagamba kaya isinama niya si Jiro kahit saan siya magpunta. Kahit sa banyo ay kailangan niyang itabi si Jiro sa pintuan. Nang maglaon, inutusan pa ni Akari si Jiro na subuan ang kanyang ice cream, at tinutokso na ang panlasa ni Jiro sa ice cream ay mas naging katulad niya. Sa ganoong romantic vibe, tinanong ni Akari si Jiro kung ano ang mangyayari kung nagkakilala sila bilang estranghero. Iniisip ni Jiro na malamang na hindi siya maglakas loob na kausapin ng school bell, habang si Akari naman ay nananabik na maging kaibigan ang mahiyaing batang si Jiro. Nang pinag-uusapan pa nila ang paksang ito, biglang lumitaw ang gagamba, dahilan para kinabahan si Akari na hindi niya namamalayan na inipit ang kamay ni Jiro gamit ang kanyang mga binti, at ang mahiyaing bata ay direktang namula at nahihilo. Dahil sa insidenteng ito, apurahang bumili si Jiro ng insecticides online, habang gustong sabihin ni Akari kay Jiro na mas nakakapanatag siya kaysa sa mga pesticide. Ngunit sa wakas, pinipigilan pa rin niya ang sarili. Si Shiori ay problemado rin sa kanyang relasyon. Naramdaman ni Minami na may iniisip si Shiori at nag-alok na makipag-chat sa kanya. Si Shiori ay nagkwento ng isang peking kaibigan, at iniuugnay ang lahat ng kanyang mga problema sa karanasan ng kaibigang ito sa halip na sabihin sa kanya na hindi niya sinasadyang nahalikan si Jiro. Gayunpaman, si Minami ay masyadong attentive na tila napansin niya na si Shiori ay nagsasalita tungkol sa kanyang sariling karanasan. Hiniling niya kay Shiori na hikayatin ang kaibigan na buong tapang na ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa gusto niya. Sa sinabi niya ay nagpapakita na siya ay umiibig sa babaeng ito, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi niya maipagtapat ang kanyang nararamdaman. Bukod kay Minami, hinihikayat din siya ng matalik na kaibigan ni Shiori na si Mei na ipagtapat ang kanyang nararamdaman ng buong tapang. Ngunit kakaiba ang kanyang pagkilos na sinasabi na ang kanyang pamantayan sa pagpili ng mga damit ay batay sa mga kagustuhan ni Shiori, pati na rin ang pagkurot sa tainga ni Shiori. Sa gabi, nang magkasama silang umiinom, nag-aalok si Shiori na pumunta sa bahay ni Mei bilang bisita. Sabay silang natutulog at naliligo, at pagkatapos ay pinag-uusapan ang kanilang nakaraan. Nang sinabi ni Shiori na sa kanyang pagkabata, karamihan sa kanyang mga larawan ay kuha kasama si Jiro, ay ipinakita ni Mei ang isang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Samantala, kumakain si Jiro kasama ang kanyang kaibigan. Nang iniisip ang hindi sinasadyang paghalik ni Jiro kay Akari, ang kanyang kaibigan ay palaging nagagalit, at pagkatapos ay nagpasya na puwersahang halikan si Jiro upang kunin ang kanyang swerte sa mga babae. Nang magpumiglas si Jiro na makawala, nakita niya si Shiori na dumaan. Sa pag-aalala na mapagkakamalan siyang bakla ni Shiori, nagmamadali siyang magpaliwanag. Ngunit si Shiori ay nag-iisip tungkol sa iba pang mga bagay at hindi ito napansin. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Jiro. Pagkatapos noon, tinulungan ni Jiro si Shiori na magbuhat ng mga gamit at inihatid siya pauwi.
Habang nasa daan, humingi ng paumanhin si Jiro sa hindi sinasadyang paghalik sa infirmary, ngunit ibinunyag ni Shiori na hindi niya kinasusuklaman ang halik at marami siyang natamo mula rito. Gayunpaman, na-misunderstand ni Jiro na binibigyang diin ni Shiori na kahit naghalikan sila, wala pa rin itong nararamdaman para sa kanya. Sa pag-iisip nito, nanlumo ang bata. Tapos na ang semestre, at malapit na ang summer vacation. Ang mga mag-aaral ay nagpaplano ng kanilang bakasyon. Ang kaibigan ni Jiro, si Kamo, ay nagsabi na ang kanyang kapatid ay nagpapatakbo ng isang kafe sa tabi ng dagat. Dahil kulang ang mga empleyado sa kafe, nag-sign up si Kamo para sa isang summer part-time na trabaho para sa kanyang sarili at kay Jiro. Nagkataon na nag-apply din sina Shiori at May ng part-time job sa kafe. Nang malaman ni Jiro at Shiori na makakatrabaho nila ang isa't isa, inaabangan nilang dalawa lalo na si Jiro. Pinagpapantasyahan niya kung gaano ka-cute si Shiori kapag umarte itong parang bata. Kaya lang, biniro ni Kamo na pagkaalis ni Jiro sa bahay, tiyak na hihilingin ni Akari ang ibang mga lalaki na pumunta para magsaya, ngunit naniniwala si Jiro na hindi ito gagawin ni Akari. Pagkatapos ng klase, nabigla si Jiro sa swimsuit ni Akari, na halos walang takip sa kanyang magandang figure. Agad namang tinutuya ni Akari si Jiro dahil sa pagiging conservative nito na namumula pa siya kapag nakakita ng swimsuit. Sinabi niya kay Jiro na pupunta siya sa beach kasama ang dalawang babae. Kaya naman bumili siya ng dalawang swimsuit ngayon. Habang napapansin ni Akari na nakatingin sa kanya si Jiro na parang may apoy sa mga mata nito, hindi na niya sinubukan pang asarin ito, mabilis na hinablot ang coat ni Jiro para matakpan ang katawan nito. Tinanong ni Jiro si Akari kung may mga lalaki na pupunta sa beach kasama niya, dahil natatakot siyang malalagay sa panganib si Akari kapag nagsusuot ito ng napaka-sexy. Ayaw ni Akari na masyadong mag-alala si Jiro, kaya ipinaliwanag niya na pupunta siya sa beach para sa isang part-time na trabaho at walang panganib. Pagkatapos ay sinabi ni Jiro kay Akari na mayroon din siyang part-time na trabaho sa summer vacation, kasama sina Kamo, Shiori, at May. Iniisip ni Jiro na nagsusumikap si Akari para kay Minami, kaya plano niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makasama si Shiori. Nagseselos si Akari sa mga salita ni Jiro, at nagsimula siyang magtanong kay Jiro kung nalulungkot siya kapag wala siya rito. Dahil sa biglaang pagkukusa ng dalaga, medyo natarante si Jiro. Noon pa lang, nakahiga si Akari sa mga bisig ni Jiro, amoy ang bango ng kanyang katawan, parang isang patay na mobile phone na unti-unting napupuno ng kapangyarihan. Ngunit hindi nagtagal ay maling sinabi ni Akari na gusto lang niyang makakuha ng dagdag na puntos para sa pagsasanay. Sa pakikipag-chat, nalaman ni Akari na gusto ni Jiro ang kanyang swimsuit, kaya nagpasya si Akari na pumunta sa beach gamit ang iba pang konserbatibong swimsuit, habang ang sexy na ito ay isusuot lamang kapag kasama niya si Jiro. Namula na naman ang mukha ni Jiro sa sinabi ni Akari. Sa kanilang sumunod na pag-uusap, nalaman ng dalawa na magtatrabaho sila sa parehong kafe. Sa wakas ay itinulak sila ng kamay ng tadhana sa isa't isa. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga lalaki at babae ang lumipat sa dormitoryo. Napakabata pa nila na tila tinuturukan ng maraming sariwang sigla ang isla. Kontento na si Akari sa uniforme ng kafe. Ang mga magagandang babae ay mukhang mahusay sa lahat ng bagay. Masayang-masaya si May na makatrabaho si Shiori, at alam kong gusto niya si Shiori. Habang ang lahat ay nakapagpalit na ng uniforme, dumating ang paghahati-hati ng trabaho. Ang bawat isa sa kanila ay kailangang pumili ng kanyang sariling bahagi sa maraming lugar. Nalaman ni Shiori na pinili ni Jiro ang kusina, kaya agad siyang sumama sa kusina para magtrabaho kasama si Jiro. Para naman kay Akari, natututo siyang gumamit ng cash register machine sa ilalim ng gabay ni Minami. Lahat ay nahihirapang umangkop sa part-time na trabahong ito. Ngunit may isa pang mahalagang misyon si May. Dapat niyang i-promote ang relasyon ni Shiori at Jiro, kaya sinadya niyang hilingin kay Jiro na tulungan si Shiori sa mga bagay, habang sinunggaban niya si Kamo palabas ng kusina para palayain ang mundo ng dalawa para sa kanyang matalik na kaibigan at kay Jiro. Napaka-tempting ng next scene. Nang mag-practice sina Jiro at Shiori sa pagpiga ng cream sa mga inumin, aksidenteng napisil ni Jiro ang cream sa mukha ni Shiori. Habang sinusubukan niyang tulungan si Shiori na punasan ang cream, ang dalaga ay nahihirapan na makaramdam ng kilati. The design is very hentai. Habang ang intimate physical contact ay nag-aapoy sa puso ng mga kabataan, parang gusto nilang halikan ang isa't isa. Ngunit bago pa man sila magkadikit, dalawa sa mga kaibigan ni Akari ang nagkataong pumunta sa kusina upang kumuha ng kung ano, na sinira ang halik. Gayunpaman, natutuwa pa rin sina Jiro at Shiori sa karanasan, nakaramdam ng isang hakbang na mas mapalapit sa isa't isa. Pareho nilang inaabangan ang mangyayari bago matapos ang part-time job. Maya-maya, pumunta sila sa dalampasigan para magpahinga. Naaakit si Kamo sa mga swimsuit ng mga babae, ngunit nagtataka siya kung bakit ngayon ay konserbatibong swimsuit ang suot ni Akari. Naalala ni Jiro ang sinabi ni Akari tungkol sa sexing swimsuit na isusuot lang kasama niya. Doon, nilapitan ni Shiori at May si Jiro at inaya itong makipaglaro sa kanila.
Pero nabigla si Jiro sa itinuturo ni Shiori, isang hotel na madalas tinutuluyan ng mga mag-asawa. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Jiro na hindi niya ito naiintindihan. Ang talagang tinutukoy ni Shiori ay isang dalampasigan, kung saan nagsimulang magtayo ng mga sandcastle ang 4 na binatilyo. First time ni Jiro na makitang napakaliit ng damit ni Shiori. Pareho silang nakasilip ni Kamo sa magagandang figure ng mga katabi nilang babae. Pagkatapos, iminungkahi ni Shiori na makipaglaro kay Jiro tulad ng ginawa nila noong maliit pa sila, na ikinaiinggit ni Akari. Sa kabutihang palad, sina Akari at Jiro ay nakatalaga sa parehong grupo, at ang kanilang gawain ay bumili ng isang bagay. Medyo naaliw sa wakas ang school bell. Si Jiro ay talagang clumsy sa pagsuyo ng mga babae, ngunit sa lalong madaling panahon ay nakakuha siya ng pagkakataon na pasayahin si Akari. Sinubukan ng dalawang lalaki na yayain si Akari, at hinahawakan pa nga nila ito. Nang makita ito, nilapitan ni Jiro si Akari at sinigawan na siya ang asawa ni Akari, matagumpay na nailigtas ang magandang babae mula sa gulo. Lalaking-lalaki si Jiro nang sinasabing asawa niya ito kaya mas nahuhumaling si Akari sa kanya. Pagkatapos ng isang abalang araw, si Akari ay naliligo kasama ang kanyang dalawang kaibigan upang makapagpahinga, habang sina Shiori at Mei ay sumasali din. Ang mga paksa ng usapan ng mga babae ay karaniwang nauugnay sa mga lalaki. Si Mei ang pinakamature sa kanila, at lahat ng mga babae ay gusto ang kanyang malalim na pag-unawa sa pag-ibig, na nagbibiro na gusto nilang pakasalan siya. Parehong sensitibo sina Akari at Shiori sa paksa ng pag-ibig, at sa kanilang edad, ang pinakamahalaga sa kanila ay hindi grades, kundi isang batang lalaki na crush nila. Sa kasamaang palad, ang dalawang babae ay iniisip ang parehong lalaki, si Jiro. Pagkatapos maligo, nakasalubong ni Akari si Jiro. Nalaman niyang nasunog siya sa araw, at nag-aalok na maglagay ng ointment para sa kanya. Sa proseso, hiniling niya kay Jiro na huwag dumistansya sa kanya dahil sa takot sa pananaw ng ibang tao. Paghinto niya, bigla siyang niyakap ni Akari mula sa likod, habang may kaklase siyang dumaan. Nagulat si Jiro kaya hindi sinasadya niyang tinawag sa apelyido si Akari. Ang gayong hiwalay na pagtawag ay muling nagpapalungkot kay Akari. Sa gabi, palihim na pinapalabas ni Akari si Jiro. Hinubad niya ang kanyang jacket para ipakita ang sexing swimsuit, na ipinangako niyang isusuot lang niya para kay Jiro, at tinupad niya ang kanyang mga salita. Pinilit ni Akari si Jiro na humanga sa kanyang figure tulad ng ginawa niya sa bahay, na pinipigilan siyang kumilos muli ng malayo. Nagulat si Jiro sa dalawang malalaking armas ni Akari, at tumigil na sa paggana ang utak niya. Noon pa man ay nararamdaman na ni Jiro na nagseselos si Akari, ngunit sa sumunod na segundo, itinanggi niya ito. Ang batang lalaki ay labis na nababahala na hindi siya naniniwala na ang school bell ay magugustuhan siya. Maya-maya lang, dumaan sina Shiori at Mei. Nagtago si Jiro at Akari sa isang makitid na espasyo, kung saan magkadikit ang katawan ng binata at ng dalaga, dahilan para uminit at mahilo si Jiro. Nag-uusap sina Shiori at Mei, pero walang naririnig si Jiro. Habang tumutulo ang pawis ni Jiro kay Akari, gumawa ng ingay na natatakot ang dalaga. Akala ni Shiori ay mula sa multo ang tunog, kaya hinila niya si Mei para tumakbo palayo. Sa wakas ay ligtas na sina Jiro at Akari. Ngunit pagkatapos, hinala ni Jiro na naglalaro ng kalokohan si Akari sa pamamagitan ng pang-aakit sa kanya. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Akari. Napakarami na niyang isinakripisyo ngunit hindi siya naiintindihan ni Jiro. Sa sandaling iyon, isang bagong aksidente ang mangyayari. Nararamdaman ni Akari ang pagbigat ng paghinga ni Jiro, at sa sumunod na sandali ay diretsyong sinunggaban siya ni Jiro. Takot na takot si Akari at inisip na kukunin ng lalaki ang kanyang first time, pero sa totoo lang, nahimatay lang si Jiro dahil sa heat stroke. Nang maglaon, nakahanap si Akari ng taong magbubuhat kay Jiro pabalik, at pagkatapos ng simpleng paggamot, sa wakas ay gumaling si Jiro. Masyadong maraming bagay ang itinatago ng mag-asawang ito sa isa't isa. Hindi ko alam kung kailan nila bibitawan ang lahat ng kanilang mga alalahanin at susundin ang kanilang pinakamalalim na pagnanasa, na magiging isang tunay na mag-asawa mula sa isang peking mag-asawa. Sa pagsisimula ng isa pang araw, si Jiro ay nabighani nang makita si Shiori sa kanyang pijama. Nasa dilema ng emosyon siya ngayon. Mahal na mahal ni Akari si Jiro gaya ni Shiori at madalas na tinutukso si Jiro na nakikita siyang nahihiya, habang si Jiro naman ay hindi tinatanggihan na tinutukso siya ni Akari. Hindi niya masabi kung anong klaseng pagmamahal ang meron siya kay Akari. Ngunit ang susunod na mangyayari ay nakakatulong sa mga teenager na ito na unti-unting maunawaan ang kanilang mga damdamin. Ang kafe ay nagdaraos ng isang kaganapan kung saan ang mga lalaki at babae ay magbubunot ng palabunutan at hahatiin sa mga grupo. Pagkatapos, bibisitahin ng mga grupo ang isla sa gabi. Sinasabing ang kaganapang ito ay nagdala ng maraming mag-asawa na magsama sa mga nakaraang taon. Upang matulungan sina Jiro at Shiori na magkasama, binago ni Kamo ang draw. Tinatanggap din niya ang kahilingan ni Jiro na ilagay sa isang grupo sina Akari at Minami. Habang hinahabol ni Jiro ang babaeng gusto niya, mapapalalim din ni Akari ang relasyon niya sa lalaking gusto niya.
Bago sila umalis sa gabi, hindi maiwasan ni Jiro na silipin si Akari. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang lahat ay umabot sa dulo ng isa-isa, habang sina Akari at Minami ay hindi nagpakita. Sa sandaling iyon, bahagyang umulan, at ang kapatid ni Kamo ay nakatanggap ng tawag mula kay Minami upang malaman na nawala ang telepono ni Akari, kaya hinahanap nila ito. Nag-aalala tungkol kay Akari, tumanggi si Jiro na bumalik kasama si Shiori upang sumilong sa ulan. Sa halip, sinigaw niya ang pangalan ni Akari sa madilim na kagubatan, ngunit natagpuan lamang ang telepono ni Akari. Pagkatapos, may hawak na payong si Shiori para ipaalam kay Jiro na ligtas si Akari at ngayon ay sumilong na sa ulan kasama si Minami. Si Shiori ay palaging insecure, natatakot na mawala sa kanya si Jiro. Sinasamantala ang romantikong kapaligiran sa tag-ulan, nagpasya si Shiori na maging matapang. Una siyang bumagsak sa mga bisig ni Jiro, pagkatapos ay tumayo sa tiptoe at hinalikan si Jiro. Sa maulan na gabing ito, hindi lamang si Shiori ang nagtapat ng kanyang nararamdaman, ngunit ipinahayag din ni Akari ang kanyang pagmamahal kay Minami. Mature na si Minami, at natuklasan niya na ang talagang gusto ni Akari ay si Jiro. Ngunit si Minami ay hindi nakakaramdam ng pagkabigo, dahil siya ay may crush sa isang tao sa mahabang panahon. Wala sa mga kaklase niya ang nakakakilala sa babae, na hindi rin naman si Shiori. Ang pag-uusap ngayong gabi ay nagbigay kay Akari ng mahalagang takeaway, sa wakas ay napagtanto niya na gusto niya si Jiro, at susubukan ni Akari na abutin ang lalaki. Sa mabilis na oras, kalahating buwan na ang lumipas mula nang bumalik sila sa isla. Madalas natatandaan ni Shiori ang paghalik niya kay Jiro, na hindi nagpakita ng saloobin noong gabing iyon, kaya nag-aalala si Shiori na kamumuian siya ni Jiro. Tulad ni Shiori, iniisip ni Akari si Jiro araw-araw sa kanyang bakasyon sa tag-araw, at nagdarasal pa siya sa mga Diyos na makasama niya ang lalaki. Never pa naman nakipagrelasyon si Jiro kaya mabagal ang reaksyon niya sa pag-ibig, at hindi pa rin niya na-realize ang pagmamahal ng dalawang dalaga. Walang lakas ng loob si Jiro na tanungin si Shiori tungkol sa halik. Nagkataon, nang lumabas siya para bumili ng manga magazine, nakasalubong niya si Shiori, na pumupunta para bumili ng magazine para sa kanyang kapatid. Ibinigay ni Jiro ang huling magazine kay Shiori, at dahil sa pagiging maalalahanin niya, mas nakumbinsi ang dalaga na umibig siya sa tamang tao. Nang maglaon, inanyayahan ni Shiori si Jiro sa kanyang tahanan. Dahil partikular na malakas ang hormones ng mga teenagers, sa unang pagkakataon ay natuklasan ni Jiro na talagang maganda ang figure ni Shiori kahit mukhang payat siya. Iwinaksi ni Jiro ang masasamang iniisip sa kanyang isipan, handang makipag-usap kay Shiori tungkol sa kahulugan ng halik. Noon lang, biglang tinawag ni Shiori si Jiro sa balcony para panuurin ang bahaghari, at nagpakuha ng litrato ang dalawa. Nang ipadala ni Shiori ang larawan kay Jiro, aksidente niyang nakita ang isang group photo nila sa isla. Napansin ni Jiro si Akari sa larawan at nakaramdam siya ng kakaiba. Dahil hindi pa siya nakipagrelasyon, hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng pagkakaibigan at pag-ibig. Pag-uwi ni Jiro, nagpadala ng mensahe si Akari na humihiling sa kanya na makipag-date. Sobrang kinakabahan si Jiro dahil wala man lang siyang formal date outfit. Matagal siyang naghihintay sa date place at hinihingal si Akari nang tumakbo ito papunta sa kanya. Sobrang tagal niyang nagbibihis at nakalimutan niyang dalhin ang phone niya, kaya tumakbo siya ng mabilis. Nag-aalala na baka maghintay si Jiro sa kanya ng matagal. Sobrang touched si Jiro, at in-enjoy nila ang buong araw na parang tunay na couple. Nang umiinom sila sa kafe, ginagamit ni Akari ang straw ni Jiro, binibiro na indirect kiss iyon. Pagkatapos, namimili sila ng mga damit, at sinubukan ang pagkuha ng laruan. Sa pangkalahatan, nagkaroon sila ng isang napakakaaya-ayang araw. Sa pag-uwi, nais ni Akari na pumunta sa dambana upang gumawa ng isang kahilingan ngunit nakita si Shiori nang nagkataon. Nag-uunahan ang dalawang babae kung sino ang unang makakarating sa dambana. Sa daan, marami silang nakikitang couples, alam na hindi lang ito simpleng kompetisyon, dahil naglagay sila ng mahusay na expectations para dito, na para bang kung sino ang manalo ay magiging asawa ni Jiro. Sa huli, sabay na dumating ang dalawang babae sa shrine. Sa pagtatalo nila sa pagkakataong ito, patuloy nilang hahabulin si Jiro sa mga darating na araw, dito nagtatapos ang anime na More Than a Married Couple, But Not Lovers. Ako ay labis na naiinggit sa mga relasyon sa panahon ng mga araw ng paaralan, dahil ang mga lalaki at babae ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa yaman o background ng pamilya ng kanilang crush. Basta gusto nila ang isa't isa, naabot na nila ang pamantayan ng pagiging mag-asawa. Nagbabago ang lahat pagkatapos nating tumuntong sa mundo ng may sapat na gulang. Siguro may mga pagkakataon na may chemistry tayo sa isang tao, pero hindi tayo nagkakaroon ng lakas ng loob na tumakbo sa ulan at sumigaw ng I love you, sa harap ng lahat. Ang anime ay may bukas na pagtatapos, at walang espesyal na paliwanag sa kapalaran ng mga pangunahing tauhan, marahil ang kanilang pagtatapos ay mabubunyag sa ikalawang season. Tandaan na mag-subscribe sa aking channel. Ipopost ko ang pinakamabilis at pinakakawili-wiling recap video kapag nailabas na ito. Bye!